Hello, everyone. This is Andre from SWL. This was a very nice surprise. Radio Pilipinas International Service played segments of my video that I made of their return to shortwave broadcasting last night, the 3rd of December, in their programming. There was a segment where they discussed reception reports from people all around the world, and then they spoke about my video at quite some length. They played several extracts from the video, and they mentioned that Radio Pilipinas was heard very far away at my location, of course, in Johannesburg, South Africa. So it was very nice to hear my name being mentioned on Radio Pilipinas and to hear extracts from my video on this radio station. In this video, you can hear my recording of this event. It's just an audio recording. I did not actually record by camera the radio while I was listening, so I just recorded the audio, but I'm adding some pictures of the Philippines to this video. Most of them are my own from a previous visit there. So yeah, I think it's just a nice, interesting, and fun listen. I add comments to the video at some points just to explain what is going on and what they are talking about. Ito ang susunod sa labas ng bansa. Hulaan nyo kung saang bansa. Baka iniisip nyo malapit. Baka sabihin nyo, hindi, Malaysia. Hindi, Japan. Hindi, baka ano lang yan, South Korea. Okay, may mga nakakarating tayo mga reception report mula sa Malaysia, mula sa Japan, actually meron sa India, meron sa Vietnam, ano po, meron nga sa China eh. Tutusin niyo po, may China. Pero itong ipaparinig at ipapanood ko sa inyo, hulaan nyo sa kabilang bahagi ng mundo. Itong mapapakinggan yung report na ito. At hindi lang ito basta report. This is a reception report with a mini presentation documentary about the resumption of Radio Pilipinas World Service resumptions in shortwave broadcast, coupled with a video and audio capture of the first portion of our Filipino service program. Alright? Ito po ay hatid sa atin, pinadala sa atin ng wala iba kundi si Ginoong Andy Goss. Si Andy Goss, alam niyo kung saan bansa galing? Johannesburg, South Africa. Alam niyo ba kung ano layo, no? Johannesburg, South Africa. At meron din pang isa mula sa Brazil. Malalayo na yan, kabila na yan, di ba? Kabilang panig na ng mundo yan. Pero yan po yung mga naaabot ng transmission ng USAGM o ng Voice of America. So ito po, pakinggan natin itong kumpletong magandang report inihanda sa atin, prepared by Mr. Andy Goss from Johannesburg, South Africa. Hello everyone, this is Andre from SWL. Today is 1 December and it is the first day that Radio Pilipinas returned to shortwave. This is after they had left the airwaves in March when the United States Agency for Global Media shut down most of its shortwave transmissions around the world. This followed an executive order by President Donald Trump that the US AGM should end most of its shortwave transmissions. So Radio Pilipinas used to transmit from Penang, which is a site in the Philippines, and this site was run by Voice of America under concession from the Philippines. Apparently, the concession stated that Radio Pilipinas should also be allowed to use that site. So when USAGM and VOA shut down their transmissions from Penang, Radio Pilipinas also ended their transmissions. But in the past 6 months, there have been some negotiations between the Philippines and the US, and now the USAGM has agreed that Radio Pilipinas can continue with their transmissions. So hence the restart today on the 1st of December. The interesting thing is that the concession to the US from the Philippines to operate this transmitter site in Penang states that if the US AGM does not use it, then all facilities will revert back to the Philippines. So the US AGM has apparently still been maintaining the site. I don't know what exactly is going to happen there, if they are going to restart some transmissions.
If not, then all these facilities, which as you can see in these pictures are huge, will revert back to the Philippines, and they will take ownership of this site. But anyway, for us as DXers and for Filipinos living abroad, this is very good news. After 6 months, Radio Filipinas is back on shortwave. They've been streaming all along since March when the shortwave transmissions ended, but they just couldn't be heard on shortwave. This morning, the first transmissions recommenced between 0200 and 0330 UTC. These were in English and apparently well heard in the US and around the world. In this video, you can see me checking the other frequencies. This is for Tagalog programming. It starts at 1730 UTC and runs until 2030 UTC. So that's 3 hours of shortwave transmissions, and that's on a daily basis. And the English one is 90 minutes, also on a daily basis. Really wonderful news, and really a sign that shortwave is still alive and that some governments still value shortwave. Radio Filipinas, of course, targets mainly Filipinos living abroad. Filipinos work in many countries around the world, and in many of these countries they do not have access to free, good quality media, and Radio Filipinas fills this gap. You can see me in this video checking the frequencies. As I said, 9370 kilohertz, 9925 kilohertz, and 12120 kilohertz for the Tagalog transmissions. In the description of this video, I provide you with the exact times and all the other frequencies as well. In the rest of this video, you can hear the very emotional return of Radio Filipinas to shortwave. It starts with a beeping tone just before the transmission starts, and then there is the national anthem, some theme music for Radio Philippines, mention of the frequencies and the times, and that they're back on shortwave. Then they also play a Christmas song. You can hear the Pasko, which means Christmas. And then eventually, after that very long introduction, the regular programming starts, a program called Ang Pilipinas Ngayon, that means the Philippines today. Alright, yan po yung short description ni Mr. Andre Ghost mula sa South Africa. Tanggil po sa kanyang pag-research tungkol sa Radio Pilipinas World Service. Alam niyo, nakakataba ng puso para sa isang dayuhan na taga South Africa na maglaan ng oras para mag-research, alamin ang kasaysayan ng Radio Pilipinas World Service kung bakit tayo nawala sa himpapawid ng mahigit 6 na buwan kung paano tayo nakabalik sa ating pagsasahimpapawid ng shortwave broadcast. Ngayon, narito po yung nakalap niya, na-record niyang video at audio ng programa sa Filipino Service. Okay, sige, medyo anong nangyari? Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang pamana. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal. Alright, sige, medyo inayos lang po natin itong sequence ng pagpiproseso. So, balikan natin yung pinresenta sa atin ay Ginoong Andre Ghost mula sa Johannesburg, South Africa. Kanina nabanggit ko o nabanggit niya sa wikang Ingles
yung presentation mo regarding sa Radyo Pilipinas World Service at paano tayo nawala sa bakit tayo nawala sa himpapawid at paano tayo nakabalik sa himpapawid sa pamamagitan ng shortwave. Ngayon, ito naman po yung na video niya, na record niya na pagsisimula ng ating Filipino Service Program. Inyo pong napakinggan ang video and audio capture or recording mula po kay Ginoong Andre Ghost mula sa Johannesburg, South Africa. Reception report na po yan na nasagap niya yung ating broadcast sa Filipino service sa pamamagitan ng shortwave broadcast all the way from South Africa. Ulitin ko po, nagmula ang transmission ng broadcast dito po sa Tinang Tarlac sa Northern Central Luzon. Nakaabot ng Johannesburg, South Africa, nakaabot ng Davao, nakaabot ng Cavite, umabot din po sa Brazil, at sa iba't ibang panig pa ng mundo. So maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga reception report na may kasamang audio and video capture. Patuloy po tayo tumatanggap ng mga reception report mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sadya nga pong tunay ang programang Global na tayo at ang impilang Radyo Pilipinas World Service, ang International Broadcast, Global Broadcast ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya maraming salamat sa USAGM, United States of America, Global Media, o mas kilalang sa tawag na Voice of America. Ang ating pong Filipino program sa pamamagitan ng shortwave broadcast ay umiere Monday to Sunday, mula Lunes hanggang Linggo, mula alauna 1:30 ng umaga hanggang 4:30 ng umaga. Bakit ganun ang oras? Madaling araw. Kasi may time zone po yan. Iba-ibang time zone.
Ang target po kasi ng Filipino Service Program mainly ay para sa mga Filipinos working sa Middle East at sa iba pang mga bansa na iba yung time zone na alam mo, madaling araw dito pero pahapon o paggabi na doon sa kanilang mga bansang kinaroroonan. Ano po? So, ang mga frequency ng ating Filipino Service Program na umiere ng 1:30 ng umaga hanggang 4:30 ng umaga ay ang mga sumusunod na frequency. 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Yan po yung mga frequency na nasagap ni Ginoong Andre Gos sa Johannesburg, South Africa. Samantala, ang English program naman po natin ay nag-broadcast mula Lunes hanggang Linggo rin. Nagsisimula ang broadcast alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ano po? Ang mga frequency naman po ng ating English program ay ang mga sumusunod. 12.02 MHz, 15.640 MHz, at 17.665 MHz. Ayan, sana po masagap nyo rin yung ating mga Pilipino na mga OFWs at Filipino diaspora itong mga shortwave frequencies na ito sapagkat actually ang pinaka-pangunahing nilalaan po ng programang yan lalo na sa Filipino maging sa English ay kayo yung ating mga Filipinos living and working abroad and of course sa ating international community. Yan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero di muna ako aalis hanggang hindi ko kayo hinihikayat at nakikiusap. Na please like and follow our Facebook broadcast o Facebook official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Follow nyo lamang po yung ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel and download our PBS Radio app. Again, sa kanan po ng lahat ng ating nakasama sa Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat, kabayan. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, pagpus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Ito na ang Tagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis sa mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay, at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Tagling Kaalaman. Ibang simay ng hangin, ako ay tanda na mayroon dating pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem. Paano maligtas ng kasalanan natin? O bakit ba nalimutan na natin at siya tunay na diyan ang gusto? Alam
ay sa kapwa, lalo at ipinagpala, tayo ay magmahal nang wala ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ginagawa natin, mga sukat natin, pag-iwala natin, kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho naman, maganda ang hari. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, informasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media applications. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo. PBS Radyo Pilipinas World Service.